Kamusta kaya ang mga pasahero dyan? Marami ba? Dagsa na ba? RH52 Edniel Parosa. Kamen Edniel! Pagkakawaga Katunying, alam mo mas marami na ang dumadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong entrada pa lamang ng Semana Santa kumpara sa bumiyahe noong nakarang taon. Ayon sa pamunuan nitong Landport Terminal, 178,305 ng pasaherong naitala nila kahapon, linggo ng palaspas, mula sa 165,292 nakaparehong period noong 2025. Ayon kay Ginoong Jason Salvador, tagapagsalita nitong PITX, marami kasing ayaw nang gumamit ng sariling sasakyan kaya nagko-commute na lamang sa ng mga bus. Ilan dyan nakausap natin ayaw lamang magpa-camera pero may mga bitbit sa mga bagahe na, mali o malalaking bag na ito, Anthony, at sa kanilang binabanggit, dahil sa mahal ng gasolina, ay mas pinili nilang dumayo dito sa PITX papuntang Bicol. Sa katunayan, mula Marso 22, mahigit na sa 1.4 milyong pasahero ang naitatala nitong terminal, papasok pa lamang sa very long weekend at panahon ng pagtitika, bakasyon o reunion ng marami. Ngayong umaga, hindi pa naman siksikan ng husto itong terminal. 29,000 mahigit itong foot traffic dito hanggang bago mo lamang ako tawagin. Pero kahapon, kwento na ating mga nakausap, talagang mahaba yung mga pila sa pilihan ng ticket o iba't ibang ticketing booth itong PITX. Sa katunayan, ilang mga trip na patungong Bicol ang fully book hanggang Sabado de Gloria. May mga fully book na ring schedule maging sa Norte, Mindoro at Visayas at Mindanao, pero hanggang Abril 2 o kasabay na inaasang exodus sa araw naman ng Huwebes. Paglinaw ng PITX, kahit may mga fully book na schedule, maaari pa rin namang mag-walk-in ilan nating mga kababayan dahil hindi pa umaabot sa 100% na fully book o naibebenta itong mga ticket sa panahong ito ng Holy Week. Una nang nagsabi, ito pa muna ng PITX, so dahil nga sa looming oil crisis o itong patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, inaasahan ang mas marami pang foot traffic o dagsa ng mga biyahero na magko-commute kaysa gumamit ng kanilang mga sariling sasakyan. Mula rito sa napakagandang Landport Terminal sa lungsod ng Parañaque, ako si Edniel Parosa, Razor H, una sa Pilipinas. Kumusta ang aircon, yung lamig ng loob ng Landport? Ay, hindi ganun kalamig. Sa dami ng tao, no? Sa dami rin ng tao siguro. Pero ang kinakwento ng mga nandito, kahapon talaga yung grabe na pila ng mga pasahero dahil sinamantala na yung linggo. Yes. At mukhang hindi na nagsipasok ngayon. Pero again, we expect na by Miyerkules pa, dito by the numbers, April 2. So Thursday pa yung biyahe ng ilan nating mga kababayan. At sa ngayon tuloy-tuloy pa naman yung pagpasok dito. Nga pala, buti binanggit mo, Katunying, ang payo naman ng management ng PITX para doon sa mga maghahabol ng biyahe, be patient lang at masabuti naman dito na sila mag-stay sa loob ng terminal dahil maayos na kondisyon dito, may aircon, may mga facilities na pwedeng pahingahan at may mga kainan, bilihan ng kung ano-ano kaysa maghintay pa sa kung saan-saan, lalo pat baka kasi maging impatient sa ating mga kababayan dahil sa tagal ng biyahe o turnaround ng mga biyahe ng bus dahil nga sa oil crisis. Basta buti na rito at ligtas pa dahil may mga police din na nakatao rito. May kung daw, ano ito sinasabi ni Yuel? Nakatulog na yata si Yuel sa sleeping capsule. Ay, sleeping capsule. Hanapin ko dito yung sleeping capsule. Pero yes, si Yuel, taga Cavite yan. Kaya madalas yan dito sa PITX. Kahit dito sa sa pwesto niya parang may sleeping capsule si Yuel dito. Ayos. ang isa parang napansin natin bago lang ako magpaalam, yung mga biyahe pa norte, particular yung mga pa Baguio City, Anthony, medyo antay sila talaga ng bus dito sa PITX. Mukhang affected yung ilan sa mga ruta na dati popular dahil nga doon sa mahal na krudo. Yung binabanggit kasi na data ng halimbawa sa PNP na lamang, I don't know, sa Department of Energy, marami sa mga saradong gasolinahan ay nasa Cordillera Administrative Region. Baka mukhang nagre-reflect siya doon sa biyahe ng mga papublikong sasakyan, even itong mga bus paakyat sa norte. Pero again, sabi ng PATX, maaari pa namang mag-walk-in pero be patient lang dahil nga medyo babagal yung turnaround time ng mga bus dahil nga sa mahal na presyo ng produktong petrolyo. Yes, ako si Edniel Parosa, Razor H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala